Kit Jimenez PBA debut game review kasi wala naman akong choice. Pinasok siya 7 minutes remaining sa second quarter. Sa possession na to, 2-man game with Mo Tautua. Miscommunication by Newsam and Braymo para silang sumalo sa role ni Tautua. Ang ganda ng skip pass ni Jimenez papunta sa weak side. So 2 versus 1 to and walang choice yung defender kundi mag-close out and nice extra pass to an open Chris Ross. Another 2-man game for Jimenez and Tautua. Aggressive defense by Jansen Rios, so ginamit yun ni Kit Jimenez to his advantage. Nireject niya yung screen by using his famous crossover which gave him an open lane to the basket at nakakuha siya ng foul. At dito niya nakuha yung first 2 points niya sa dalawang free throws. Though dito naman sa transition defense, rule number 1 sa ganito is to always stop the ball. Hindi nagawa ni Kit sa play na to, so ang nangyari, merong downhill momentum si Newsam and nakascore siya ng layup, may kasama pang foul. Again dito, transition defense, naliligaw si Kit sa cross match and pag-recover naman niya sa tao niya sa weak side corner na overshoot niya yung close out niya which gave Rios an advantage and naging 2 points para kay Hodge after ng extra pass. Next na stint ni Jimenez ay nung third quarter. Sa play na to, after ng paint touch kay Tautua, nag-collapse yung depensa. So kinik out kay Kit, long close out by Dario. Jimenez smartly used a pump fake para mapeke at maiwan si Dario. Baseline drive with his right hand. Nice extra pass pero medyo predictable and wala sa control. So nakapag-draw ng charge si Cliff Hodge and basically na-steal yung pasa. Dito naman another telegraph pass. Kung maaalala nyo sa video ko before, na-mention ko dati na willing passer naman si Kit Jimenez and magaling naman siyang pumasa. Pero medyo vanilla passes yung ginagawa niya. Kung nasa higher level competition ka, mababasa talaga ng kalaban yung mga ganun. Kasi ina-expect na nila yan naka-game plan na yan. Ibig sabihin nun is magaling siyang pumasa sa mga open. Pero he tends to go for the first pass available. Which is not inherently wrong, pero that kind of limits the potential of the offense. Sa game na to, he played 12 minutes. He scored 2 points, grabbed 2 rebounds, and meron siyang 2 steals. Hindi ako hater, sinasabi ko lang yung nakikita ko. And he has to be better defensively kung gusto niya ng minutes. He has to stop helping like this. And don't get me wrong, sobrang sipag niya sa mga loose balls and sa mga 50-50s. That alone is a plus. And solid naman siya sa on-ball defense. Pero yung team aspect kasi ng depensa like yung mga rotations, when or where to help, doon feeling ko yung major roadblock niya ngayon. Tingnan nyo rito, trabaho talaga ni Mo Tautua na mag-help dito and someone has to cover the low man. Ang tawag dito ay sink and fill. Sasaluhin dapat ni Kit yung nasa ilalim and then mag-e-X out yung number 42 to rotate. Kitang-kita nyo sa reaction ni Enciso na merong maling nangyari sa rotation nila. Pero, major pero, all caps na pero, yung mga ganito, matututunan naman yan through experience. Si Kit Jimenez, meron siyang tools and skills to be an effective player in theory. I think kailangan niya lang ng time to further improve dun sa mga maliliit na bagay, mga little details. And naniniwala naman ako na walang imposible, diba? So ayun, medyo rough debut game pero may tools and merong potential. Talagang kailangan lang ma-fine-tune and kailangan lang matutunan yung mga maliliit na details para magpatuloy yung minutes niya sa PBA. Yeah. Come on. Kanta kasi 45th month sa rin natin, diba? September 29, 2023. Dapat talaga nasa Dubai tong taong to. At dahil dyan, dahil dapat pupunta siya ng Dubai bukas, excited pa naman itong makalaro yung mga kuya niya sa PBA Moto Club. Tsaka syempre, na-miss ko na din sila kay Bebe, yung OG yung sila OG Cosbelo. Lahat sila, hindi ko may isa-isa, sila kay Richard. Yan. Makakampi ko sila, tapos makakalaro natin mga ex-PBA, mga legend. Eh, dahil hindi yan natuloy, gumawa siya ng video para sa mga T-Rex Nation dyan sa Dubai. Ito yun. Hello po sa mga taga-Dubai dyan. Mapisalapin niyo po sa pag-invite niyo po sa akin. Especially kay Kuya J. Benafe and sa Zami Events and sa lahat ng bumubuo ng event na to.
And gusto din talaga sobrang magpasalamat sa pag-asikaso niyo po lahat-lahat. Ako po, ready na po ako na makapunta dyan. Naka-ready na din yung mga papagagawin ko po dyan na mga sumusuporta. Pero yun po, nagkaroon po tayo ng blessings ng Lord na nakapirma po tayo sa San Miguel, which is magpipibigay na po ako, kaya may commitment na po ako doon. Kung magkakaroon na po ng second chance, kita-kits po tayo, gagawa ko po na paraan na makapunta dyan and makabawi po sa inyo. So yun lang guys, thank you po sa suporta nyo. And dyan, yung mga Pilipino dyan sa Dubai, and yung bumubuo ng event na ganito, sobrang thankful po ako dahil andyan po kayo para suportahan ng bawat Pilipino para madala po dyan sa lugar. Yun lang po, kita-kits po tayo soon and good luck po sa event. God bless you. Ako gusto talaga din na makapunta doon kasi syempre tagal na din yan nakaset. Respeto ko din kay Kuya Roger Benafe tsaka sa mga organizer doon. Syempre hindi biro yung ilalabas nilang pera, yung gagastusin nila para makapunta doon. Kaya ako, pag may mga ganong opportunity, gusto ko talaga makapunta. Tsaka syempre ibang bansa yun, di ba? O ibang bansa, hindi pa ako nakapunta doon. Balang araw. Yan, mangyayari yan. God's timing. Di ba? Meron talagang nilalaan si Lord na Pero kung hindi nag-conflict, andun ka na. Oo. Kung hindi nag-conflict, andun ka na. Andun na ako. Andun tayo. Ngayon yung kasama ko. Nakahanda pa yung pag-giveaway natin. Silipin nga natin itong mga to. The SM. De, syempre, sa mga creative minds like Mr. Luca Banjano and Sir Jeffrey Weir, diba? Kailangan ng ibang ambience minsan, no? Yes. Ganado eh. Ganado? Ganado. Bakit? Bakit? Very nice. Maganda talaga yung view kapag kakakaiba, no? So, kaya ano yung tinatrabaho mo? Ano yung tinatrabaho mo? Meron kasi tayong project. Meron tayong project kay SM. Mr. C, baka naman. Kasi 65th anniversary nila. What's that, man? Go-workout ako man eh. Gulo mo naman eh. Kwento ka naman. Magkukwento. Inuman session nito sa SMB. Kulit mo naman, nag-workout ka, pa-video-video ka pa dyan. Ano bang gusto mo? Wala kang update dyan, boss? Ha? Wala kang update? Update? Sige. Sharks Nation, gaga guys. Baltaan ko lang kayo, kanina may training ako. Full scrimmage kami, 5-on-5 talaga. Solid, pagod, namumulikat na ako nung patapos. Pero to ngayon, nag-extra pa rin para tuloy-tuloy tayo lalakas, gagaling at tatalino sa basketball. Simula nung first training ko sa San Miguel hanggang sa nagkaroon tayo ng kontrata. Grabe yung pag-welcome nila sa akin, yung pag-congrats sa akin ng mga kuya doon, coaches, team manager. Sobrang grabe din yung mga advices nila sa akin pagdating sa PBA pag maglalaro na ganyan, yung mga napagdaanan nila. And syempre lalo na kay Kuya Terence. Before and after training, sabihin mo si Kuya Terence na yun pero after practice, tinuturuan pa rin niya ako ng mga game situation. Alam mo yun, basta kung paano maging matalino pa lalo sa loob ng court. Ang tagal namin nakatayo sa court, ganito lang, usap-usap, sa oras kalahati. Hanggang sa naubos na rin namin na umuwi na silang lahat, tapos dalawa na lang kami sa court. Kaya sobrang nagpapasalamat din ako kay Kuya Terence kasi alam niyo naman yung guys kung gaano ko siya ka-idol dati pa. Sobrang thank you po sa inyo, sa mga teammates ko dyan sa San Miguel, mga kuya, coaches. Sobrang thank you po sa parang inaalagaan din talaga nila ako. Gusto nila akong matuto. And syempre ako willing ako matuto kasi di natataas sa pinamataas na liga sa Pilipinas. Pagbubutihan pa natin. Kumbaga pinagtrabahuan ko naman din siya. Pinagpray ko kay Lord and binigay niya. Madrop ako. Binigay niya mapunta sa SMB. And ito naman, tatrabawin naman natin yung spot natin and makapag-contribute sa team para manalo. And kung ano yung hingin sa akin na coach na may ambag ko sa loob ng team sa sistema, gagawin ko, triplane ko, and para sa inyo, and para kay Lord, syempre. Let's go. Para sa ito, boss. Siyempre, mamotivate ko yung mga sumusuporta sa atin. Yung mga nangangarap mag-PBA or kundi man basketball yan. Yung mga nangangarap na maabot yung mga gusto nila makuha. No excuses guys, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok o problema pumasok sa buhay nyo. Pagsubok ni Lord yan, titignan niya kung gaano kayo katibay. So ako, mga pinagdaanan ko, hinarap ko yan.
So, hindi ako sumuko. Dahil para kay Lord, tsaka sa mga taong mahal ko. Yeah!